Welcome back mga Lodi, and welcome back to my channel, Kuya Raven Vlog. And ang vlog po natin for today ay magluluto tayo ng napakasarap na dessert, madaling gawin at madaling lutuin. Ito po yung mga ingredients niya mga Lodi. Welcome back again mga Lodi, and welcome to Kuya Raven Vlog. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Ayan na nga mga Lodi, nakita nyo na yung ingredients. So dito tayo mag-uumpisa. So umpisahan na natin dito sa malaking bowl na paglalagyan natin ng ating gagawing dessert. Then lalagyan po natin to ng ng ating ube. So ube halaya, purple yam. So maglalagay po ako dito at least mga 2 kutsara ng ube. Mga 3 kutsara na natin para masarap. Damihan natin. So ayan mga Lodi. So 3 kutsarang ube or purple yam. Then lalagyan din natin to para mas lalong sumarap ng ating makapuno. Yun. Sarap niya. Lagyan natin kung mga siguro 3 tablespoon din ng ube makapuno. Ay, ng makapuno. Yan. Coconut. So, coconut strings. Oops. Yan. Puno strings. Lodi. At pagkatapos niyan, ay hahaluin natin yan ng mabuti para magsama yung 2 ingredients. Yan, mga Lods. Dali lang itong ating gagawing dessert. So once na kumulo na, ayos na yun. Lalagkit na yun, mga Lods. So alam nyo na to kung ano to. At pagkatapos nyan, mga Lods, lagay na natin tong coconut milk o gata. Mga 2 lata siguro. Yan. 2 lata ng coconut milk, mga Lods. Yan. Haluin din natin to. Haluin nyo lang to ng mabuti para ma-dissolve yung ating ube at hindi magbubuo. So depende na po yan sa inyo. Kung gusto niyo na may bubuo, pwede naman po. Tanggalin muna natin to. Haluin natin to ng mabuti. Yan. So medyo dinurog-durog ko lang yung ating ube para hindi naman masyadong malalaki masyado. So ilagay na rin natin tong ating condensed milk. So 1 latang condensed milk din. So mamaya kapag hinalo nyo na to, pwede naman kayong mag-add ng white sugar kung sakasakaling natatabangan pa kayo sa ating ginawa, mga Lods. So ayan. So for now, ito munang isang condensed na lata ng condense. Isang lata ng condense. Ayan. So simut-simutin nyo lang
para hindi masayang ang ating condensed milk. Ayan. So haluin nyo lang ulit ito mabuti mga lods hanggang ma-dissolve lahat or magsama-sama yung ating nilagay dito. Ayan. Simple lang po. Buo pa. Buo pang mga ano. So mamaya siguro pagka pinakuluan na natin to madi-dissolve din yung ating ube. So after nyan mga lodi, syempre lalagyan na natin to ng food coloring o ube flavor na pangkulay. So at least mga 1 teaspoon or kalahating teaspoon. Tansyahin nyo na lang mga lodi yung kulay. Kung gusto nyo na yung kulay, yung tingkad ng kulay nito. So ayan. So ayos na yung kulay nya. Ubing-ubi na. At susunod natin dyan mga lods ay gagamit ako ng cream style sweet corn. So siguro may idea na kayo kung ano yung gagawin natin. So pwede nyo i-buhos to lahat or kalahati lang, depende kung gusto nyo ng mga lods. Gusto nyo ng ating corn. So ako lalagay ko na po ito lahat dahil ayoko masayang. Wala naman akong ibang paggagamitan. So very generous tayo ngayon dito sa ating dessert. So kung alam nyo po yung ating ginagawang dessert, so comment down below lang dyan mga lods kung gumagawa rin kayo nito. Haluin natin itong mabuti. Ayan. So pagkatapos nyo mahalong mabuti, isasalang na natin to mga lods sa ating kalan. Pero pagkasalang natin nito mga lodi, dadagdagan pa natin to ng pwede kayong gumamit ng 2 cups na evaporated milk or fresh milk. So you know what, ito, lagay na natin yung milk dito, baka kasi tumapon siya at hindi magkasya sa ating bowl. Kaya sabi ko mamaya na lang sana, pero lagay na natin yun. So lagyan tayo ng measuring cups. Ayan, nagulo na ang ating camera. Ayan mga lodi. So yan, idagdag nyo na nga yung itong 2 cups of milk or evaporated milk. Kung anong available kayo mga lodi, pwede. So sana hindi siya umakaw. So 1 and 2 cups of milk mga lods or evaporated milk. At haluin na uli natin itong mabuti. Dahan-dahan baka matapon. At isasalang na natin to sa ating kalan mga lodi. So dyan muna kayo mga lods. So ayan mga lodi, in a medium heat sa pan na to, ilalagay na po natin yung ating mixture.
na ube. Dahan, baka matapon. Lagay na natin ito lahat. So medium heat lang mga lodi At haluin nyo lang to para ma-dissolve lahat ng ating nilagay kanina, pati yung ube na bubo. So ganyan lang, pabayaan nyo lang. Then kapag magi-start na yan ng kumulo, ilalagay natin yung susunod natin na gagawin. So ganyan lang mga lodi. So hintay-hintayin nyo lang at hintayin natin itong magbumula or uminit bago natin ilagay yung ating slurry para lumapot siya. So gawa muna tayong slurry mga lodi. So pakita ko sa inyo. At ito na nga mga lodi. So dito ilalagay natin yung gagawin nating slurry, since na ube rin yung naman yung pag-aanohan natin. So dito na natin ilalagay sa pinagawa natin kanina. So kukuha lang tayo ng 2 cups na cornstarch. Yan, mga lodi, cornstarch. So kukuha lang tayo ng 2 cups na cornstarch. Then i-dissolve natin yan sa 2 cups na water. So yan, yan natin. Okay lang na sumobra mga lods. So yan, 1 cup. Then lagyan natin yung butas nito. Hindi siya. Yan. So 2 cups mga lods, or more than 2 cups. Kahit na may sumobra yung konti. So yan. At kukuha tayo ng 2 cups na water. So 1. Haluin lang natin to para hindi mag-ubo. Tutunaw naman yan mga lodi. At another 1 cup. Another 1 cup na tubig. So yan, haluin nyo lang itong mga lodi hanggang sa ma-dissolve or matunaw yung ating cornstarch syempre. At ito po yung ilalagay natin dun sa ating unang ginawang mixture na pinapakuluan ngayon. So mamaya-maya lang, mainit na yon. At ito ilalagay na natin to dun. Yan. Medyo matigas siya kapag hindi siya nahalong mabuti mga lodi. So haluin nyo lang to. Kasi nagbubuo-buo siya. Yata dito wooden spoon kasi medyo matigas. So kuha tayo. So, medyo matigas siya mga lods. So gagamitan ko na siya ng wooden spoon dahil hindi kinakaya ng ating malambot na spatula. So, gamitan na natin itong puwersa.
Yun, tapos na. At ayan na nga mga lodi, matapos yung matunaw to, put it aside muna dahil hihintayin natin yung ating yung ating unang mixture na ginawa na nasa kalan. So ito, nahalo na ng mabuti. So set aside lang mga lodi. Then habang nasa set aside to, kunin na natin yung paglalagyan natin ng ating gagawing dessert. So ihanda na natin. So pupunasan din natin yun ng oil. Pwedeng coconut oil, mas maganda kung meron kayong coconut oil. Then or kung wala, katulad ng gagamitin ko, vegetable oil lang. So dyan muna kayo mga lodi. Handa ko lang yung ating paggagamitan. So katulad po ng sinabi ko kanina mga lodi, i-grease po natin tong ating paglalagyan para sa pagkuha natin mamaya ay madali lang siyang matanggal. So i-grease nyo lang lahat to mga lods. So mas maganda kung may coconut oil kayo. Kung gumawa kayo ng latek, isave nyo po yung inyong yung pinaglangisan nun. So pwede nyo rin po dito gamitin yung latek. So since na hindi ako gumawa ng latek, so meron naman tayong makapuno at ube na nilagay. So once na mag-grease nyo lahat, then pwede na natin tong pag-transferan ng ating ginawang dessert. So ayan mga lodi, so hintayin nyo lang at transfer na natin yung ating ginawang dessert dyan. At eto na nga mga lodi, nakikita nyo parang may bula-bula na yan. Tutok natin. Ayan mga lods. So haluin nyo lang. Pag nakita nyo yung ganito na, haluin nyo lang yung ating mixture. Ayan o, yung pinakabula nya mga lods. Ayan. So para hindi siya magbuo-buo, haluin nyo lang mga lodi at nang hindi rin masunog. Since na medium heat lang naman, di naman talaga yan masusunog. So haluin nyo lang to mga lodi. Pagka ganyan na, pwede na nating ilagay yung ating itong ating slurry mixture. So haluin nyo lang din to mga lodi. So once na nilagay nyo na to mga lodi, dire-diretso nyo ng ano yan, haluin dahil lalapot po yan at titigas. So lagyan na natin to habang inahalo. So ayan o, mabilis lang siya mga lodi, lumapot. Ayan, see, makikita nyo magbubuo-buo na siya. So kailangan nyo lang po talagang haluin mabuti to. So once na nailagay nyo na yung ating cornstarch mixture na slurry, yan, siguraduhin nyo pong mahina lang yung inyong apoy dahil baka po masunog ang inyong ginagawa. Yan, saglit lang, luto na, diba? So once na matuyo lang to lahat at wala na yung basa-basa nya, pwede na natin itong i-transfer dun sa ating ginawang lalagyanan o inihanda natin lalagyanan kanina mga lodi. So halos natuyo na yung kanyang mga tubig-tubig, kung makikita nyo. Yan, focus natin. So huwag nyong pabayaan na tigilan ng kahalo dahil nasusunog po yan. So ayan, tapos na mga lodi. Pagka ganito na yung itsura nya, wala nang basa-basa, pwede na natin itong i-transfer. So since na mabigat to, ita-transfer ko muna to sa lalagyanan mga lodi. Patayin nyo na po yung inyong stove or kalan or yung apoy ng inyong kalan mga lodi. At ta-transfer ko lang to doon sa ating lalagyanan. So dyan muna kayo mga lods. At eto na nga mga lodi, transfer na natin yung ating dessert. So dahan-dahan lang muna.
natin ito kayang itaob dahil mabigat. Yun. At syempre mga lods, so ayusin natin to. So i-flatten nyo lang tong ating ginawa mga lods sa bawat sulok bago siya lumamig ng tuluyan. So i-cool down din natin to hanggang sa lumamig siya. Flat lang, madali lang yan gawin mga lods. Flat nyo lang mga lods bago siya lumamig, tuluyan lumamig dahil titigas po yan. Pantay-pantay nyo lang mga lods. Ganyan lang at palalamigin natin yan mga lodi hanggang sa lumamig. So mainit na mainit pa yan. So mamaya gagawin natin yung ating presentation plate para ipakita po sa inyo. So yan po yung ating ginawang dessert for today. At finally mga lodi, ito lumamig na after 20 minutes. So nung lumamig na po siya dito sa ilalim, nilagay ko po siya sa refrigerator para mas lalong lumamig at maging buo ang ating ginawang dessert. So ngayon naman po hahatiin ko na siya para mailagay natin sa ating presentation plate itong ating ginawa. So maghahati lang po ako dito. Ilalagay natin to sa ating plate. So, pagkat mga lodi. Siyempre, hindi dyan nagtatapos ang ating presentation plate. Ihanda ko na lang din po ito sa inyo mga lodi. Ito, dito. Dagdagan natin to ng bahala na po kayo sa toppings nyo. So, ang ilalagay ko po ngayon dito ay cheese, yung toppings. Pwede nyo pong itoppings ang ano dito, yung caramel na ang tawag doon, yung dulce de leche mga lodi, yung caramel na yon. So pwede nyo itoppings dito. Pwede rin kayong mag-toppings ng latik na galing sa coconut, yung pinakaunang gata ng ating coconut, pwede nyo po yun gawing latik. Then pwede nyo rin itoppings dito kahit ano, ube, makapuno, langka, mango o whatever. So kayo na pong bahala sa inyong gagawing toppings, but for today na vlog natin dito sa ating ginawa ay lalagyan ko pa po ito ng makapuno sa ibabaw at bago natin lagyan ng ano po, ng cheese. Ayan. So kung natatambisan po kayo, huwag nyo na lang pong lagyan ulit ng makapuno. For presentation, ito po yung gagawin ko para sa inyo. So lalagyan ko lang siya ng konting makapuno. At okay na po yan. Then after that, mag-grate lang po ako ng cheese.
So kahit anong cheese po ang paborito nyo, so yun po ang ilagay nyo. Yan nga po. And syempre, hindi yan nagtatapos kung hindi ko yan papakita sa inyo ng close-up. So ito po ang close-up mga lodi. So yan na po ang ating close-up na look ng ating ginawa mga lodi. So ito po ay tatawagin nating ube makapuno maha. So yan po ang ating ube makapuno maha mga lodi. So with corn din yan. Siyempre. So tingnan nyo na po ang malapitan. So cheese na may makapuno ang ating ginawa. So yan po yung itsura niya. Ayan mga lods. So yun na nga mga lodi. Welcome back ulit sa aking channel, Kuya Raven Vlog. At meron tayong bagong bisita dito. Mga bagong bisita. At sila naman po ang titikim ng ating ginawang ube makapuno maha. So yun, nawawala na ako dahil dito. Kaya patitigil na natin sila. Ayan. Bago. Parang yung natatandaan ko yung Ito, luma. kapal mo. Kung gusto nyo magdagdag, pwede rin kayo magdagdag. Saka naman ang sinito. Nagmamadali. Nagmamadali. Ayan, wala. Alam mo naman ang pang-serve sa inyo. Luma na kasi. Ano ba? Saan ba ito? At saan dyan? Ha? May cheese pa? Oh, ano talaga yun? Talagang maliit lang ha. Ayan po mga kalodi. Alam mo naman hindi ako Sabi tikim lang daw ha. Tignan natin kung gaano karami. Pero, may take out. May Sharon, ha? Sige. Sharon na kayo mag-Sharon. Mag-Sharon ka daw. Ito, mahilig to sa ano. Mahilig ako sa Sharon eh. Mahilig to sa dessert. Ako hindi. Marami pa? Kasi napat. Nahiya siya, nahiya. Hindi ako eh, may camera. Hindi, isip naman walang camera. Sabihin mo kung ano yung yung masasabi mo. Nga. Ang sarap. Nga. Ang sarap. Nga. Ang sarap. Tayo ng drinks. Baka sabihin nyo wala kayong drinks. Mag-order na kayo sa kanya. Ang sarap. Ako tubig lang. Sarap po! Sarap po! Sarap po! Ano masyado mo kami? Masarap, tapos nagyan mo namin. Cheese. Ubusin natin cheese niya. Mas masarap siya maraming cheese. Ayan, wala. Kuya, mas masarap siya maraming cheese. Masarap siya. Hindi. Tubig na lang. Tubig na lang. Zero. Masarap po! Ayan. Hindi siya masyadong matamis. Hindi siya masyadong walang halong biro. Matamis. Hindi nakakasawa. Hindi ko na talaga. Kaya okay lang. Yung gusto sa sobrang tamis, pwede magdagdag on top. Pero para sa akin, mas masarap siya na with a lot of cheese. Hindi siya, kasi alam mo naman hindi ako siya sa dessert na matamis. Siya, oo. Pero, kung gusto nila yung matamis na matamis, ito. Kaya matamis siya magmahal eh. Okay. Sino? Kay Nino ba? Kay Nino? Ewan ko sa Nino, meron ba? Chismis oh. Marites. Mama Marites. Apa? Ay? Nahiya? Ay, may video eh. Okay lang magsabi kung ano sasabihin sa ulit. Sabihin mo. Halina po kayo, subscribe po, masarap po.
So ayan na nga mga Lodi, so dito na nagtatapos yung ating vlog at again, kung hindi pa po kayo subscribe sa ating channel, subscribe na lang po kayo dyan at i-click nyo yung like, share nyo na rin po sa mga kaibigan at mga kamag-anakan nyo po ang ating video. Kung nagustuhan nyo po itong video na to at meron po kayong mga katanungan, comment down below dyan sa ating description box. So hanggang sa muli, at ito po si Kuya Raven, hanggang sa susunod nating vlog na pagluluto or kahit anong vlog dyan mga Lodi. So, paalam.